Ngayong aga sa inyo datanan sa mga kauturan ko sa Gimaras kag sa Negros. Wow, sadya gid ko kay balaan mo 50 years na ako dito sa Amerika. Wala gid ko naka share sa message sa Ilonggo. Tinahidlaw gid ko magambal sa Ilonggo. Kay wala di sa mga Ilonggo sa lugar namon eh. Di na I feel good na maka-share ako sa inyo sa Ilonggo. Ang gusto ko i-share sa inyo subong adlaw ang ginatawag nga simple organic fellowship. Sa ibang mga country tawag nila house churches, pero hindi man nato pwede usaran ng house church tungod nga ang ibang nga tao sa ibang venues naga-meet eh. Pero sabi sa ako no, may ada ako nga tatlo di ka organic fellowships. Isa sa balay, nga lain-lain nga balay, ang duwa sa college campus. So, budlay sing ganun nga house check tungod nga hindi man sa house gamit ang mga tao. Pero inang i-share ko sa inyo inang simple organic fellowship. Medyo budlay ini kay siguro halin ko mo sa traditional church, no? Now, ako, halin mas doon sa traditional church. Wala ko I'm not against traditional church. Kaya munang halinan ko, dyan ako nag-grow sa faith ko sa Bacolod. Tapos isa pa, naging pastor man ako for more than 16 years sa traditional church. In fact, isa ako sa mga pastor sa isang mega church sa Washington DC. 12 kami na pastor sa 20,000 members na dako gid kaayong mega church sa Washington DC. So hindi ako against sa traditional church. Ang hinahambal ko lang sini nga alternative ito. Na pwede nyo himuon ito as an alternative. Ibig sabihin sa alternative, hindi nga amuning pinakanami gid kundi nga pwede nyo himuon nga alternative nga in exchange for what you're doing right now. Pero before I continue, magtuyanay tani, no? Alam mo sa Bible school ako, may namit ako isa ka preacher from India. Ang ngalan niya si Baksing. Tapos inimbita namon siya nga maghambal sa among nga conference, no, mga estudyante kag iban mga Kristiyanon kag mga leaders maghambal sa amon. Baw, gisugat ko siya. Tapos lingko, Brother Baksing, pila ng imong nga churches subong. O niya, sobra na siguro mga 1,500. Ano ako, doon nabigla ako sa lingko. Paano mo na nahimo ang inang 1,500 churches? Ginsugi na sa ako ang iyang storya. Amo ni ho. Linya, sang bata pa ako, nagkato ko sa Canada para mag-study sa engineering. Kaya gusto ko mamangranon ako. Mabalik ako sa India, mahimo ako sa isang organization nga engineering, tapos nakakwarta ako. Sang estudyante ako, may namit ako nga Canadian couple na Kristiyanon. Tapos nila, Brother Baksing, dili ka lang sa amon na start kay mahal ang imong nga dorm. Kung sa amon ka start, wala bayad, no? Free, pagkaon. Dili ka lang sa amon. So nagsugot siya nga ma-start sa ila nga wala sang bayad, no? Tapos nakita niya, ini si Baksing nga inang sick, inang sick, nakita niya may turban, kapumigya sa inyo. Amo na mga sick. Abala mo sa India, damong religion. Ini mga sickness siya. So, tingnan tingala siya nga kada gabi, pagkaon nila, naga-pray ana sila, tapos nagabasa lang siya, siguro 1 or 2 verses sa Bible. Tapos gina-explain nila ang meanings ng verses nga na kada gabi gid. But to make the story short, naging Kristiyano siya tungod sining couple nga nga kada adlaw nagabasa sa Bible, tapos gina-explain ang verses sa iya. Tingnan po, tingnan ko pagpuli ko sa India, himuon ko gid himuon ko ginapuli sa India. Nagpuli siya sa India, tapos naman ginhimo niya. Nagakadto lang siya sa balay-balay, tapos kamusta kumuda, no? Tapos gabasa sang 1 or 2 verses, 3 verses, tapos gina-explain niya ang meanings ng verse, tapos nag-praise siya. Tiyan mo na katamo na sang iyang mga house churches, 1,500, kasi gina-train niya mga tao, maghimo sini. Adi nagana sa Amerika, kadamo na din iyang mga churches, siguro patay niya sa subong, pero I be feeling mga 5,000 siguro ang iyang ginhimo nga ining ang panawag ni hindi lang natin usaran ang house church kay wala man sa balay pirmi.
ang term ginagamit ko subong ang simple organic church. Nga simple lang. Gabasa ka na sa Bible, gina-explain mo ang meaning na, ga-pray ka mo, kung may kantahan na yung kanta ka mo. It's very simple lang. Simply, the idea yung organic, nga, ga-spread lang. Ula ka ginahimo, gaano lang, nagalapta na lang, kay mabalaan sa ibang nga tao, nga hapos gali ni. Ginahimo nila, galapta lang, organic. Pariw lang kung nagatanom ka, ang mga bird kang butterfly gadapo sa mga bulaklak, tapos ginakuha nilang seed, tapos kung di sila gakadto ginadrop ng seed, amo na gadamo ang mga bulak sa mga meadows kag mga tungod sa mga butterflies kag mga birds, no. Tiyan mo man ang ibig sabihin sa organic nga isa lang himuon mo pero nagalapta tungod ng iban kabalo na maghimo sila. So another thing is this, balaan mo nga, alam mo, ang pinakadako nga country nga pinakadamo gid sang Kristiyahanon, ang China. In fact, million siguro, sa nila ko mga 50 to 60 million na. Mas damo pang Kristiyano sa China kaysa Pilipinas. The reason for that, tungod sini nga sistema, tungod under persecution sila, kundi, the only way they can do it, nga hindi himuon ning organic nga fellowship nga ni. Thirdly, in organic fellowship, hindi ni bago nga idea. Ada gid sa New Testament church. Kasi ang New Testament amon ilang sistema, no? For instance, no, ari gid kadamo gid sa upper room si Jesus, no, ang mga disciples niya. Sa house to house, sa Acts 2, nagasiling sila nga they went from house to house. Tungod nga under persecution sila, nag house to house na lang sila. Tapos may sa balay ni Cornelio, Acts 2, no, 46. Sa balay ni Mary, Acts 12. Sa balay ng jailer, sa Acts 16. Sa balay ni Lydia, Acts 16 man. Tapos sa Thessalonica, the house of Jason, Acts 17. Tapos sa balay ni Aquila at saka Priscilla, no? Sa balay ni Nympha, sa balay ni Philemon, sa balay sa Troas, may anak man sila. Tapos sa balay ni Philip, tapos si Paul, ang managa, kadto-kadto sa mga balay. So actually, hindi ni bago ang sistema. Daan niya nga sistema. So sa New Testament, pag mo na nila ining concept sini, ining tawag nga simple organic fellowship. Nga ginahimo ko nga alternative ini. First abis mangyan, no? Gintuduan ko sila in year and a half, 18 ang ilang simple organic fellowships. Sa Zamboanga del Norte, sa mga Subanen tribe, gin-train ko man sila, sining podcast nga ni, subong 8 ng ilang simple organic fellowship. Musadya gid ng pastor sa Mindanao, sling niya, 15 to 20 years, ang member ko mga 15 lang to 30. Subong kadamo na gid. Kay wala ko sang simbahan, sigapsita lang ko sa mga balay-balay, kadamo na gid sa ako na member. Nga namin yung alternative ining natawag nga simple organic fellowship. First of all, hindi lang Bible biblical concept. Hapos gid ni. Ang mga mangyan ginahimo nila, may ara silang tawag nga random acts of kindness, no? Madalas na sang bugas or something like that sa isa ka balay, gutom gid mga mangyan Tapos ma-pray sila, tapos mabasa sa scripture. Ina nga adlaw, nag-start na sila sang simple organic fellowship tungod nag-show sila sang love kag concert sa mga amo na akadamo sa subong tungod sila hapos gid kayo. Secondly, hindi magasto kay kasi hindi mo na kinahanglan sang building por sabi sa ako, no, maka-afford ako maghimo sang building. Pero hindi na kinahanglan kay may mga balay kami, tapos may college campus, so I don't need to make a building. Ang hindi man ko against sa building, ang galing kang problema sa building, kadamo sang maintenance, kagkamahal. Mahimo ka pa, tapos kung kadamo na, padakuon mo pa, may kuryente, kadamo sang expenses sang building, no. Another thing is, ang programa is very simple, no.
basa ka lang sa Bible, ma-pray ka, explain mo lang ang meaning sa verses nga ginbasa mo, tapos mag-show ka lang sa kindness sa mga tao. So very simple lang, no? Hindi na ganit kinalan sa microphone ka mga muna, kay tungod nga gamay lang no? Another thing is this, mahapos i-disciple ang tao kung gamay nga grupo. Kung mga 100 kabudlay train ang tao kung 100, pero kung 12 lang o 15, hapos tuduan ang tao. Pero kung sobra kadako nga church, wala mo sa una sang pastor ako sa isa ka mega churches, nagmanasakit ako, kadako-dako kayo. Hamak mo libo-libo. Nagmalakit ako, na stress ako, kadako kayo. Pero kung 15 na ang ginahambalan ko o 20, hapos i-train, tapos i-disciple. Another thing is this, kung gamay, mas maayo, mas intimate ang inyong relationship. Kung sobra kadako, kung 200 ka mo o 500 ka mo, kabudlay mag-close kay kadako-dako kayo. Pero kung kagamay lang, no, mas ma-intimate ang inyong relationship. Kung nami ang inyong relationship tungod nga gamay lang, no? So lastly maniho, hindi man last, second to the last, no? Ang kanamion sini tungod nga hindi ula magid kamo sang church building nga may cross no kag sa mga do hindi mahadlok ang tao magsulod. Kaya kung lain nga religion nga tao kag sa masulod sa isa ka Christian church, no, do mabudlay kumusli por sabi sa amon, no, kadamo ako Muslim nga members kay tungod hindi sila kay wala sang church structure, wala sila nahadlok magkadto. Damo Muslim kadto sa akon. May mga Buddhist pa nga kadto tungod nga sa balay namon wala sang sense nga isa ka building nga holy nga nahadlok ang tao. So amo pa ng advantage no kung simple organic fellowship, kung diin lang ka mo gamit, hindi mahadlok ang tao magkadto sa inyong sa area ninyo. Na-prove ko na hamak mo sa amon nga balay, makashare ako sa gospel sa mga Muslim, ha? Kagamamati sila, tuwid nga pakaon ko, tapos sadya kami, tapos may feeling sila o family, gamay lang nga grupo. Ang pinakadako sa amon nga grupo nga 40 lang katao, no? Pero tungod nga gamay lang, may sense of intimacy. Kag ang hospitality namon, ang amon nga paghigugma sa ila nagagwa gid. Tungod nga balay namon na So actually, that another reason. Second, ang last reason ko amo niho, organic. Ang ibig sabihin sa organic, nga galapta lang ya. For sabi sa mga mangyan, kung magsugo sa isa ka area sa balay, masiliso. Pwede ka magkanto sa amon, kaya daw nabakabati ka mo sa inyong, namin sa inyo, pwede ka magkanto sa amon. Sang una, mangyan, very close, hindi sila gusto mga outsiders makado. Hindi sila gusto sang gospel nga makado dra. But tungod nga they showed random acts of kindness, tapos kasadya kaayo, no, gusto sang iban, biski gani ang chief sang mangyan, gusto sige ari man sa amon, tungod nga organic ang paggawa, hindi nga intentional, So those are the things I'd like to share with you. I-emphasize ko lang nga alternative ito. Wala ako gasiling nga ang traditional church malain. Ginasiling ko lang nga alternative ito nga pwede na usaron. Biski din kamo pwede na usaron ini. Another thing is this, nga lastly, ini si Boxing nga ginasiling ko nga more than 5,000 churches na siguro na tapos na patay na sa wala gani nakakato sa seminaries. Hindi ko Boxing nga hindi ka mag-seminary man. Ako Bible school ako, hindi ka mag-seminary niya. Ay nako sito. Mag-seminary pa ko tatlo pa nakatuig, 4 pa nakatuig nga I'll be wasting my time. Gusto ko masugod dayon. So those are the things I'd like to share with you. And again, repeat ko sa inyo nga hindi malain ang traditional church. Alternative na ining ang simple organic fellowship nga pwede nyo himuon. Kaya pwede ko kayo mabuligan kung paano nyo mahimo ini. Ang required ko lang sini nga podcast, duwa lang ka question, no? First,
anong na learning nyo sa inyong leksyon, this particular lection? Secondly, anong himuon nyo? Action. Hindi lang na pamatian nyo, kundi action himuon nyo para matupad inyong yung siling kong alternative. First question, anong nakuha nyo? Second question, anong himuon nyo? What kind of action will you do after you listen to this podcast? Thank you. Dami ko salamat sa inyo. Until next time, okay? God bless you.